Umakyat na sa 161 ang nasawi sa malakas na lindol na yumanig sa Visayas. Alamin na po natin ang update mula kay Haji Camino na nasa NDRRMC live. Alam mo, Kati, nadagdagan pa nga yung bilang ng mga pamilyang apektado ng magnitude 7.2 na lindol na tumama nga sa Visayas noong Martes. At kasabay nga nito ay nagdagdag pa ng mga evacuation center sa mga otoridad. At tama ka nga ron, tumaas pa nga ang bilang ng mga nasawi dahil sa naturang pagyanig. At samantalang ang isa pang pinangangambahan ngayon ay ang naiulat na may fish kill daw na sa isang bayan sa Bohol na maaaring makaapekto sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Sa isang text message, Kati, na ipinadala kay Colonel Pagkalinawa ng Philippine National Police, may mga sinkholes daw na namataan sa bayan ng Loon kung saan may mga isda na daw na namamatay dahil sa pagkatuyo ng tubig dagat, particular na sa dalampasigan o yung mga shorelines. Pakinggan natin ang pahayag ng Pagkalinawan. For the PNP, however, I would like to point out a similar text. Next slide, please. Similar text like these are called text from victims, their call-outs, and it's written in the vernacular, in the local vernacular. And upon interpretation, it's stating that the folks are observing that the sea is going down, and there were sinkholes emitting yellow gas, and it's kind of producing some sort of panic. Only if the PhilVox or the NR can explain this type of what's happening along the shorelines, because it's creating panic in several areas, and that there's even fish kill happening along the shoreline because of this effect, and it seems that the sea is drying up. So I would like to forward this particular text for our concerned agencies regarding this. Kathy, kaugnay nga ng balitang yan, sinabi kanina ni Executive Director Eduardo Del Rosario, si Yusek Del Rosario ng NDRRMC, at sinabi niya na kung sa sandaling makumpirma nga nila yung nasabing balita na sa isang text message nga na ipinadala ng mga concerned citizens doon, yun namang mga residente na naninirahan lamang sa shorelines o dyan nga sa may dalampasigan yung kanilang palilikasin. Sa katunayan, Kathy, ay nakatakdang magtungo sa lalawigan ng Bohol bukas itong si Yusek Del Rosario upang personal na mag-check doon nga sa kalagayan ng ating mga kababayan, at hindi lamang yun, maging mga infrastructure dyan nga sa naturang lalawigan. At samantalang batay nga sa tala ng NDRRMC, umakyat na nga sa 161 ang bilang ng mga nasawi. Panibagong 3 dito ay galing pa din sa lalawigan ng Bohol. 375 dito ay ang mga nasaktan, habang nananatili naman sa 21 yung nawawala. At mula 72 ay naging 85 na ang evacuation centers na inilaan ng mga otoridad, lalo pang at umabot na sa 676,065 ang bilang ng mga apektadong pamilya. At samantala, maidagdag ko lamang, Kati, maliban sa mga evacuation centers doon, meron din mga nakatayong mga tents sa ilang mga public places gaya ng mga simbahan, ng mga ospital, mga eskwelahan at maging sa lansangan. At may mga tents naman ito, no? So komportable naman yung ating mga kababayan doon at patuloy naman yung pagbuhos ng mga tulong. Sa katunayan, bukas nga ay meron na namang isang flight ang C-130 ng Philippine Air Force na naglalaman ng mga relief packs na ibibigay o ipamamahagi para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Sa hanay naman, Kati, ng Department of Public Works and Highways o DPWH, sinabi nila na sa 34 na tulay na napinsala ng naturang lindol, 7 dito ay hindi pa rin madaanan. Kabilang na dito yung Abatan Bridge, dyan nga sa may bayan pa rin ng Loon. Samantalang yung, ito medyo magandang balita na rin ito, no? 27 dito ay maaari ng daanan ng mga light vehicles pa lamang. Samantala, sa hanay pa ng ibang mga concerned agencies ay nagpapatuloy ang search, rescue and relief operations ng mga ahensya gaya na lamang ng Bureau of Fire Protection, DSWD, ng AFP, ng PNP at ng iba pang mga LGU o local government units. At samantalang nabanggit ko nga, bukas ay tutungo nga ng personal sa Bohol itong si Yusek Del Rosario.
At bukas, Cathy, ay muling magsasagawa ng press conference dito pa din sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa ganap na alas 10 ng umaga. At maidagdag ko lamang ay 38 bayan na dito sa lalawigan ng Bohol yung naibalik na yung supply ng kuryente. Siyam pa dito ay yung kasalukuyan pang isinasaayos ng mga otoridad, lalong-lalo na nga dito sa NEA o National Electronical Administration o NEA. Yan muna ang latest mula pa din dito sa tanggapan ng NDRRMC. Kasama pa din ang buong Unit 4 para sa Telebisyon ng Bayan. Ako si Haji Kaaminyo. Cathy? Maraming salamat, Haji Kaamin.